tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tingnan nyo mga kababayan ha kung gaano kalalaki yung pera na pumapasok mga kababayan dun sa nakalap nila ng mga bank accounts nitong si Duterte. Nung panahon na siguro siya pa ay mayor or presidente na mga kababayan. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya at doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. Yan. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. Yan na. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. Yan. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Oh. Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? 2.4 billion mga kababayan yung pumasok na pera dito sa bank account nitong si Duterte. Pero, hindi pa mga kababayan yun yung pinaka-total. So, yung pumasok pa lang is nasa 2.4 billion. At yan po ay hinihinala di umano na galing dun sa mga drug lord na katulad ni Michael Yang. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Yun. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Ayan, naandi dito si Sara Duterte to the rescue sa kanyang tatay. Alam nyo mga kababayan, ito yung mali dito kay Sara Duterte. Pagka pinapatawag siya ng kamera, ayaw niyang magpakita. Hindi siya nagpapakita pagka confidential funds, yung pinag-uusapan. Pero kapag hindi naman siya iniimbitahan ng kamera at yung kanyang tatay ay naando doon mga kababayan sa kamera at ginigisa doon, ano po at tinatanong about sa mga extrajudicial killings, mga war on drug,
pagkakasangkot sa pinagbabawal na bato, mga kababayan, naando dun siya to the rescue sa kanyang tatay. Nakasubaybay, mga kababayan. Pero pagka siya yung gigisahin, hindi siya nagpapakita. Ano po, talagang wala kayong makikita na Sara Duterte. Anyway, pagpatuloy pa natin. Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet. Tingnan nyo naman, mga kababayan, no? Kay Sara, ang pumapasok na pera, 7 million ata ito, mga kababayan, 7.4. 7.4, tapos 14 million. And then kay Duterte, ganun din, mga kababayan, meron pang pumasok na 775,000. 7.4, tapos may 15 million. And then, mga kababayan, kay Sebastian Duterte, 10 million. And then, sumatotal, mga kababayan, eto pala yung total. Yung total na pumasok kay Sara Duterte, 14.8 million. And then, yung kay Duterte, 15.6 million, yung total, mga kababayan, taong 2011 to, hanggang 2013, mga kababayan. And then, yung kay Sebastian Duterte, 41.2 million. And then etong kay Paulo Duterte, mga kababayan, 19.4 million. Hindi ko na makita yung kay Hanilet. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Grabe, no? Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga. Kung ganito, mga kababayan, kalaki yung pumapasok na pera sa kanila, makakabili nga sila ng napakaraming property. Kaya lahat tayo nagtataka, mga kababayan, nung pinag-usapan natin yung balita 8 years ago na kung saan si Duterte tumatakbo pa lamang na presidente. And then nakita natin, mga kababayan, kung gaano karami yung mga ari-arian na nakapangalan kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, at saka kay Sebastian Duterte. Yun pala, mga kababayan, kung ganito talaga kalaki yung pumapasok na pera sa kanila, natural makakabili sila ng mga property kahit ilan yung gustuhin po nila. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. Yan. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang,
Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ay ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Ayun! Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report Ayun! itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, sa sobrang tuwid nitong sina Asierto, mga kababayan, saglip na pasalamatan sila ang nangyari sa kanila, ipinatugis pa sila. Yung mga kasamahan niya, yung isa hindi pa nakikita hanggang ngayon, at yung isa niyang kasamahan ipinatumba, mga kababayan. Ano po? At siya na lamang yung isa sa natitira, mga kababayan, na ngayon ay nagtatago kaya nakaligtas sa mga kamay nitong si Duterte. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Oh. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair, Yeah, please proceed, Congressman Teves. may I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Ayun. Hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know, Mr. Chairman. Sir. Parang magpapaano daw si Duterte, mga kababayan, yung magtatali ng tapos boom.
Alam nyo na yon mga kababayan, kapag ka daw napatunayan na totoo yung mga inaaligasyon sa kanya ni former Senator Trillanes. Kaya nga maglabas daw ng ebidensya ng mga resibo ng bank account at yan daw po ay pipirmahan ni Duterte kung may katotohanan. Ang problema, di ba, naglabas nga etong si former Senator Trillanes ng mga pangalan ni na Sara Duterte, ni na Sebastian, ni na Rodrigo Duterte, na kung saan naando dun yung mga amount ng winidraw nila ng mga pera. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Dali sige, sorry. Congressman Paduano, sige. You and then Congressman Teves and then I will allow you Senator Trillanes after the two members have spoken. Yes, Congressman Thank Paduano. you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ito yung nagkahamunan, mga kababayan. Kung matatandaan nyo dati, nagkahamunan sila na magpunta dun sa bangko, mga kababayan, para nga i-check yung bank account nitong si Duterte. Ang pagkakaalam ko, parang kasama ata dito, etong si Panelo. Nung panahon na yon, mga kababayan, kaso nga lang, hindi ata sumipot etong si Duterte. Nung panahon na yon, na mismong sila din naman yung naghamon. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Yun! Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Yun. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Tama! Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Yun ang masakit. Sa totoo lang, mga kababayan, yun ang masakit. Yung sinasabi ni Duterte kanina na mag-file sa korte ng kaso at kapag ka napatunay na guilty yung kanyang anak at saka yung asawa ng kanyang anak, mga kababayan, di makukulong daw sa bilangguan ng mga taon, mga kababayan, na bibilangin nung kanyang anak at saka nung asawa ng kanyang anak kung mapapatunay na guilty. Ang tanong kasi dito, paano naman nung panahon ni Duterte, yung mga tao na binawian ng buhay ipinatumba, na hindi nakamtan yung due process, mga kababayan, hindi naranasang maikulong dahil nga saglip na pusasan, hulihin, ikulong, mga kababayan, ang ginawa, itinumba. Paano naman yung mga taong yon at paano naman yung mga pamilya nun kung yung mga pamilyang yon na magsasalita at ibabalik kay Duterte yung mga sinasabi niya? Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes. Kapag kakaaliyado nila
ang lagi nilang sinasabi, hulihin, mag-file sa korte, and then kapag ka napatunay na guilty, hulihin at ikulong at bulukin sa kulungan at magbayad sa kulungan. Paano naman kapag ka yung mga pamilya nagsabi na dapat kung ano yung ginawa sa kapamilya namin, ganun din ang gawin sa kapamilya mo kasi hindi naman patas yung sinasabi mo. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, etong sinasabi ni Duterte dito, pang sariling interest lang nila ito. Na kapag kakaalyado nila, kailangan may due process, pag hindi, itumba na.